So, ang ating vlog ay tungkol pa rin sa RA 9262 or yung Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 or yung VAUC. Meron kasi akong nabasang comments sa aking mga vlogs regarding sa question ng mga tatay na ganito. Ano daw yung kanilang magiging remedyo kung yung kanilang mga minor de edad na anak na napunta sa side ni mother ng nanay ng bata ay inaabuso physically ng nanay, pinapabayaan o kaya hindi maayos na naaalagaan o kaya naman sinasaktan pa. And totoo bang dito sa VAUC law, ang mga babae lamang ang pupwedeng magdemanda at ang mga kalalakihan ang laging nadedemanda under RA 9262? Pero pwede rin kaya na edemanda mo yung nanay ng anak mo under RA 9262? So ano nga ba yung nangyari sa kasong ito at ganun ang naging desisyon ng Korte Suprema? Okay, dito sa case na to, si husband and wife ay legally married at meron silang isang anak. Sa umpisa ng kanilang pagsasama, naging maayos yung kanilang relasyon bilang mag-asawa hanggang sa matuklasan ni husband na merong extramarital affair yung kanyang misis. Ibig sabihin, may kalaguyo. At nalulung na rin sa kasino etong si wife. Nadiskubre ni husband na inaabot ng ilang linggo sa kasino itong kanyang wife and kung kani-kanino na lang iniiwan ni wife yung kanilang minor de edad na anak. At dahil nga dito, guys, nabaon sa utang itong si wife. Naibenta ang bahay, naibenta ang kondominium, naibenta yung mga sasakyan. So ang ending, nagrerenta na lang ng apartment itong si wife and doon nga siya nagkaroon ng kalaguyo. Nalaman din ni husband na ito palang kanyang wife ay sinasaktan yung kanilang minor de edad na anak. Minsan sinasabunutan, sinasapak, o kaya binabatukan, o kaya sinasampal. Minsan nga tinutukan ni wife ng kutsilyo yung kanilang anak. Pinagbantaan niya rin ito na papatayin yung kanyang anak. And then, sinabi ni wife sa kanyang asawa na magsisuicide siya after niyang patayin yung bata. May mga kapitbahay din na nagsumbong kay husband na itong si wife ay nagkakaroon ng pot session doon sa kanilang apartment na inuupahan. At dahil nga dito, nakarating sa may-ari ng apartment, tinerminate niya yung lease contract kasi nga nahulihan ng marijuana si wife. So, itong lalaki, si husband, noong December 2017, nag-file na siya under Republic Act 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Children Act ng temporary protection order laban kay wife. Itong temporary protection order na hinihingi ni husband ay para sa kanyang minor de edad na anak dahil ayon dito, inilagay sa alanganin ng kanyang wife yung kapakanan ng kanilang anak. Dahil inilagay ng ina itong kanyang minor de edad na anak sa isang harmful and stressful environment, naapektuhan ngayon yung bata, yung kanyang physical, moral, emotional development. Alam niyo bang under RA 9262, pinapayagan ang parents o guardians ng offended party o kaya yung biktima na makapag-file ng protection order under this law. Ganito din ang nakalagay sa implementing rules and regulations ng VAUC. Yung word na parents sa batas ay tumutukoy sa nanay o tatay ng babaeng biktima o kaya ng bata. Hindi nakalagay sa batas kung sino lamang yung magulang ng bata na pwedeng makapag-file or mag-apply ng protection order para maprotektahan ng bata. Ang ibig sabihin nito, kahit si tatay pwedeng mag-apply ng protection order para maprotektahan yung kanyang minor de edad na anak laban sa nanay nito na mapang-abuso.
At ayon pa sa rules of court, ang isang minor de edad na bata ay pwedeng magdemanda sa tulong ng kanyang nanay o tatay o guardian. Dito sa case na to, ang biktima na nag-file ng kaso ay ang minor de edad na bata at inassist lang siya ng kanyang ama. So yung bata dito ang nakaranas ng pang-aabuso ng violence mula sa kanyang nanay. Kaya upang makapag-file siya ng kaso, inassist siya o sinamahan siya o tinulungan siya ng kanyang tatay as a parent para makakuha ng protection order. Dagdag pa ng korte, ang kanilang basihan para i-grant o paboran yung protection order na hinihingi ng tatay para sa kanyang minor de edad na anak ay para sa kanyang best interest, para sa kapakanan ng minor de edad na bata. Paano napatunayan na hindi magandang impluwensya ang nanay sa kanyang minor de edad na anak? Sa pamamagitan ng psychological evaluation report at sa testimonya ng mga witnesses. Nakalagay sa definisyon ng RA 9262 na ang violence against women and their children ay maaaring makumit o maaaring magawa ng any person. So, ibig sabihin, hindi lamang ng tatay o hindi lamang yung partner, kundi maging ng nanay ng bata. Gaya dito sa case na to, yung violence o yung pang-aabuso ay nagawa mismo ng nanay sa kanyang minor de edad na anak. So kung ang nanay ang nagmamaltrato sa kanyang anak na nagreresulta sa physical, emotional, psychological violence, pwede siyang maging criminally liable under RA 9262. Ang sabi ng korte, ang mandato ng Section 4 ng RA 9262 o VAUC ay para i-promote ang protection and safety ng mga kababaihan at mga bata mula sa karahasan o violence. Pero kung ang gumagawa na ng karahasan sa mga bata ay ang kanyang mismong ina, pwede nang mag-file si father under RA 9262 on behalf of his minor child para lamang maprotektahan ito mula sa pang-aabuso ng kanyang ina. So para sa mga tatay na may mga minor de edad na bata na nasa poder ng kanilang nanay pero inaabuso ng nanay, sinasaktan, minamaltrato, and nakaka-experience yung bata ng mga karahasan mula sa kanyang nanay, then eto na po yung inyong remedyo under RA 9262. And pwede po kayong makakuha ng protection order dito laban sa nanay ng bata. So, hindi po laging lalaki ang dinidemanda under RA 9262. Dito, ang sinampahan ng protection order ay ang nanay mismo ng bata. Ang GR number ng case na to ay 239215, just in case gusto ninyong basahin yung kabuuan ng kaso na desisyon na nito noong July 12, 2022.